Good morning guys! Welcome again sa Konting Kulitan at mas maraming kaalaman dito sa Scoot Monkey. This is the voice-over edition. We have a 2022 GTS 300. Problem nito, nag-overheat. So upon checking, penalta namin yung reservoir tank niya kasi merong hairline cracks. So upon further testing ulit, tinignan namin, medyo yung mga leaks niya ay galing na rin dun sa mga hoses. So nag-decide na kami na palitan na lahat ng hose para ready for long ride na tong GTS na to. Guys, kinakabit na natin tong hose na ipapalit natin dito sa GTS 300. As you can see, bakit ko nasabi na kailangan natin palitan yung hose? Ito mga signs na kailangan mong palitan yung hose mo kasi ito mga original hose natin, matibay naman to. Matibay naman. It will take you how many years or minsan tumatagal pa kung hindi man nagagamit yung motor. Pero ang basehan ko kasi dito, every time nakikita ko yung mga hose, makikita nyo yung dulo. Yung mga pinagklampa natin, yan kung makikita nyo. Kita nyo medyo maga na yung iba. Kasi kaya init, ito yung sa other side, ito yung sa kabila. Ngayon, ito yung doon sa kabila, sa malapit sa radiator to, ito yung makikita nyo, maga na yung mga dulo. So, yan yung mga minsan signs na kailangan natin palitan yung hose. Compare mo dito sa kabila, ayan o. Ito hindi maga to. Ito maga. So, yan yung nakikita ko na kailangan na natin palitan yung hose pagka mga ganyan. Kasi, gagana naman yan, pero usually, may mga konting leaks na yan dyan sa ibabaw. And also, we have to check also, every time na magpapalit tayo ng mga hose, hindi lang hose ang check natin. Check rin natin yung ito. Yung mga pinagkakapitan, yung mga fittings. Kasi ito, hindi naman to bakal. This is also plastic. Plastic din yan. So, titingnan natin yung baka mamaya yung mga pinagkakapitan dito, meron ng maliliit na hairline na cracks. Doon nang gagaling yung tagas. So, yan ang mga kailangan natin i-check. Thoroughly, dapat kailangan makita mo yan kung may crack yan or what. O every time na magpapalit na tayo ng mga hose, ili-leak test natin lahat yan. Titignan natin, paandarin natin. Kailangan may pressure na yung mga hose para makita natin kung merong papatak o merong sisirit na mga coolant dito sa mga fittings and yung mga dulo ng hose. So, kung hose lang ang problema, usually, hihigpitan nyo lang naman yung mga clamps natin. Ito pala guys, pinalitan na rin natin yung clamps niya. Ito yung mga original. Ang original kasi hindi napipihit to. Usually ginagamitan ng gentong tool para pang sikip doon sa clamps natin. Ito lang yung nag-hold ng higpit doon sa mga hoses. Not unlike this one kasi, adjustable. Napipihit siya ng screwdriver. So pag nakita mo medyo may leak ng konti, higpitan mo lang konting-konti para lang mag-fit siya doon sa labi ng ating fittings. Huwag rin masyado mahigpit kasi nasisira din itong mga clamps natin. Baka mamaya ma-loose thread or what, luluwag din. So, sisirit din yan. So, yan ang mga kailangan natin tingnan. And also, make sure, pag bibili kayo ng mga gentong clamps, meron kasing mga local neto at meron din mga na hindi stainless. Make sure kunin nyo yung medyo matibay, yung stainless na. Kasi nasa loob yan ng ating mga Vespa eh. So, kailangan natin medyo matibay na sa corrosion, sa kalawang, mga ganyan. Yun ang mga kailangan natin. And mas matibay kasi yung mga original na ganito. So, lagi kong chinecheck yan na kailangan medyo orig, medyo stainless. Huwag na yung lata kasi nasisira yun, nagko-corrode din eh. So, yun ang mga kailangan natin na i-check bago tayo magpalit ng lahat ng hoses. Make sure meron kayo nito, stainless. So, yun yung mga kailangan natin tignan. Mamaya, papakita ko na sa inyo pag naikabit na natin lahat. Medyo marami to. Napakaraming hose na ito, guys. Ganyan karaming hose ang papalitan natin. Check ko rin lahat ng fittings kung walang tagas. Ito, yung mga reservoir niya. Titignan mo rin yan kung may mga hairline na crash. Kasi ito, kaiinit na ito. Kaiinit, kalala. Init, lamig. Na minsan nako-compromise din yung plastic. Kahit heat-treated yung mga yan, minsan may mga ganun pa rin. May nagkakrack pa rin yan. So, may wear and tear din yan, guys. Check din also yung ating reservoir cap. Kasi minsan, tumatagas din yan dito. Kasi minsan sira na rin yung seal dun sa loob. So, kailangan na rin palitan yan. Yung mga ganyan. Especially doon sa medyo older models na ng GTS. Yan, madalas.
So yon, balikan ko kayo later on pagka nakikabit na natin. Papakita ko sa inyo, magli-leak test tayo. I-start natin matagal sa labas. Tignan natin kung magkakaroon ng tagas yan dito para meron tayong basihan kung talagang pwede na siyang palabasin at pwede na siyang gamitin ng long ride. Okay guys, tumatakbo na to for almost 1 hour na kasi tinalta natin yung mga hose. Makikita nyo, chine-check natin to kung nagli-leak test ako, tinitignan natin kung meron tatagas na coolant. Okay? From dito sa engine, yan, kompleto yan. Makikita nyo lahat ng linya ng hose na kulay blue na yan. Yan yung mga pinalit natin. Ito na yung mga aftermarket na hose ni TFC and TFC Factory. So yan yung mga nakakabit na hose na yan. So naglagay din ako ng karton sa ilalim kasi para makita natin kung merong pumapatak na coolant. Kasi etong mga hose na to may pressure yan. So most likely isisirit niya yan. Kung merong maluwag na clamps dyan or may butas ang hose, sisirit yan para lumabas yung coolant. So in this case, since napalitan na natin lahat ng hose, wala na siyang tagas, hinahayaan ko lang muna siyang umandar para lang makita ko kung mag-overheat o hindi. And tinitignan ko rin yung pressure netong ating reservoir para lang masigurado ko na wala talagang tagas yung hose na nilagay natin. So after this one, i-release ko na sa client to, bubuin ko na siya, and then te-test ride ko to. Titignan natin kung okay na siya talaga. So ganyan ang pagpalit ng hose, medyo matrabaho, medyo matagal ginawa ito, pero once na nagpalit tayo ng mga hose, we have to make sure na walang tagas yung mga hoses natin at saka yung mga fittings. Usually, ang ginagawa ko dyan, ginaganon ko ng tissue. Kung makita nyo tuyo, ibig sabihin walang tagas yung mga yan. Usually, ginagawa ko to dun sa mga fittings, yung mga dugtungan. Yan, yung mga dugtungan dyan, dito sa ilalim, mga ganyan. Kailangan wala tayong makitang basang, dito, coolant. So, ganyan ang pag-test guys ng hose ng GTS 300.